Kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero, umahapanayan po natin si PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo. General Pajardo, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Igan. Ang unang pakilala ni Julie Dondon Patidongan doon sa lalaki nag-withdraw sa ATM ay tauhan niya. Pero kapatid niya po pala si Elakim. Hindi ho ba niya agad ito nasabi? Kung narinig naman natin na Sir Igan, yung mga paunang pahayag po at interview po ni Ginoong Julie Patidongan na sinasabi niya na na mga tatauhan po niya itong mga lalaki na lumabas sa video na nagwi-withdraw po ng ATM. Pero sa ating pong pag-iimbestiga po at ayon na rin po doon sa mga unang naging pahayag nga po nitong dalawang tao na kinuha po natin sa isang Southeast Asian country po ay lumalabas na ito pong tao na nakita na nag-withdraw sa ATM ay kapatid po niya na nangangalang Elakim Patidongan po. At yung hawak nitong ATM card, pag-aari ng isa sa nawawalang sabungero. Tama po sir, yung nakita po natin na tao na nag-withdraw ng ATM. Ang gamit po na ATM card po na yan ay pag-aari po ni Melbert Jan Santos na napaulat na nawala po noong Enero ng 2022. At yan naman po ay meron naman po tayong certification sa bangko na kung anong oras at magkano po ang na-withdraw dyan sa ATM na yan sa may Batangas po. Okay. Hawak niyo rin po yung isa sa dalawang lalaki na nakitaan naman na may bit-bit na mga sabungero. Ang sabi ninyo, kapatid po ni Dondon Patidongan pa rin ito. Pero sabi ni Julie Patidongan ay hindi at tauhan lang niya. Kasama po yan sa mga revelation niya, Sir Igan, sa kanyang mga interview na tauhan din po niya. Pero yung, kapatid niya. Isa doon sa mga nakita sa video. Lumalabas po na ayon sa ating investigation ay yung isa po doon ay kapatid din po niya na nangangalang Jose Patidongan po. Nagbigay na ho ba ng pahayag itong dalawang bagong suspect na ho bang maituturing yan? Well, maituturing po sila na suspect, Sir Igan, kapag naisang pa na po natin na official po ang ating mga kaso sa DOJ. Sa ngayon po ay mga persons of interest po sila dito sa mga kaso po na ito at ngayong na-establish na po natin yung kanilang mga identities ay pwede na po natin maisampa at makapag-submit po tayo ng mga supplemental affidavit to support po itong ating mga nauna na rin pong naisampang kaso noon. May binigay na ho ba silang sinumpaang pahayag at may idinidiin ba silang utak dito? Well, may mga pag-uusap na po, may mga dokumento na po silang napirmahan, subalit hindi ko po muna po maisasabi ngayon yan, Sir Igan, hanggat hindi po yan na isusumiti po ng official sa Department of Justice po. Si Atong Ang pa rin ang dinidiin ni Julie Patidongan sa missing sabungero case, pero siya ba huy nakikipagtulungan sa PNP, General Pajardo? Are you referring to Mr. Atong Ang, sir? Opo, siya ho kasi dinidiin ni Julie Patidongan. May hawak na ho ba kayong sinumpaang pahayag naman ni Julie Patidongan? Kasama po yun, sir, doon sa mga nauna na pong naisumiti po sa DOJ. May mga pangalan po na nakasama po doon at antayin po natin, sir, kung ano po ang magiging findings po, kung ang kanyang mga pahayag po at ibang mga dokumentong kanyang isinumite ay sapat po para maisap pa po ang information po ng DOJ. Okay. Bago po lumabas ito, may mga nakarating na rin sumbong sa ilang kaanak na meron daw pong mga taga-CIDG na humihimok sa kanilang kasuhan din at idiin bilang mastermind itong si Julie Patidongan. Ito ho ba'y naimbestigahan na po ng PNP? Nagkaroon na po ng pag-uusap, Sir Igan, kahapon po sa pagitan po ng mga pamilya at ang bagong liderato po ng CIDG at naipaliwanag po sa kanila. Ang ating assessment po dyan ay maaaring hindi na ipaliwanag sa mga pamilya kung bakit kailangan kasuhan natin isama sa kaso itong si Julie Patidongan at itong mga dalawa pang bago nating hawak.
kailangan nating maipaliwanag at naipaliwanag na rin po kahapon na ito po ay kinakailangan na maisama sila sa kaso dito relating sa mga missing sa bungero para later on ay makapag-file po ng motion ang mga prosecutor para ma-discharge po sila sa state witness. At naipaliwanag na po natin yan Opo. at naintindihan po ng pamilya po yan. Opo. Doon sa mga buto naman na nakuha sa Taal Lake, wala pa rin yung nagmamatch sa DNA sample, General? Base po sa information na shared to us ng isa sa mga tauhan po ng forensic group, doon po sa tatlong cadaver o mga buto po na na-recover po natin sa isang cemetery region po sa Batangas na kung saan ay na-establish po natin na ito po ay mula sa dalawang lalaki at isang babae, but unfortunately doon po sa 23 po na specimen sample na galing po sa mga kakunak po na mga missing sa bungero ay wala pong nag-match so far. Opo. At gaano katagal po bago makuna ng sample lahat ng buto? Nakuha na po, Sir Igan, yung mga nakuha na po doon, mga nakuha po natin doon sa sementeryo. Subalit yung mga nauna po na nakuha po natin ng mga possible human remains po doon sa ilalim po ng Taal Lake. Unfortunately po, dahil sa tagal po na naka-submerge po sila sa tubig po ay wala accordingly na nakuha pong DNA profile po sa kanila. Subalit nagkausap po tayo at we were informed by the DOJ yesterday na they are exploring the possibility po na humingi po tayo ng tulong sa ating mga foreign counterparts. Sa possibility po na makapag-conduct din po sila ng DNA testing for possible extraction po ng DNA profile doon po sa mga naunang nasisid po ng mga possible human remains po. Opo. Maraming salamat, PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Ingat po kayo. Thank you, sir. Magandang umaga po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.